Magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po ngayon ay mag-umpisa na sa ating gawain. Tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lumang Tipan. At ito po ay sa Isaiah chapter 54, verse 11 to 17. Amen. Chapter 54, verse 11 to 17. Sabay-sabay po nating basahin. Bagong Jerusalem. O ikaw na nagdadalamhati na pinapaspas ng bagyo at hindi naaaliw, narito aking ilalagay ang iyong mga bato na may magagandang kulay at lalagyan ko ng mga sapiro ang iyong pundasyon at gagawin kong mga ruby ang iyong mga tore at mga karbungko ang iyong mga pintuan at mahalagang bato ang lahat mong mga pader. Lahat ng iyong anak ay tuturuan ng Panginoon at magiging malaki ang kasaganahan ng iyong mga anak. Sa katwiran ay matatatag ka, ikaw ay malalayo sa pang-api, sapagkat ikaw ay hindi matatakot, at sa pagkasindak, sapagkat ito'y hindi lalapit sa iyo. Kung may magsimula ng alitan, ito'y hindi mula sa akin. Sino mang makipag-away sa iyo ay mabubuwal dahil sa iyo. Narito ako ang lumalang sa panday, na umihihip sa apoy ng mga baga, at naglalabas ng sandata para sa kanyang gawa. Akin ding nilalang ang mangwawasak upang mangwasak. Walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay, at bawat dila na babangon laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at pagiging matuwid nila ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos, salamat po, Panginoon, sa aming nabasang yung salita na Panginoon na binigyan mo po kami ng karunungan, O Diyos, na maunawaan ito. At patunay, O Diyos, na ang mga bagay na ito, Panginoon, ay kayamanan sa mundo, hindi maging sentro ng aming buhay, Panginoon. Kundi ito ay pinapakita mo lamang, Panginoon, na ang kahalagahan at pagpapahalaga, Panginoon, ay ang ka-espiritual na kayamanan mo sa kaharian. Turuan mo kami, Panginoon, na magampanan ito, na makita ang pananaw mo lamang, Panginoon, na malalim na pangangailangan sa buhay na pananaw ng kayamanan espiritual. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, na kayo po ang manguna sa aming buhay, sa aming puso, sa aming pakikinig, at ito po ay maging kasiguruhan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay lalong lumapit, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, kabutihan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At buksan po rin po natin ang ating mga Biblia sa New Testament, sa 2 Timothy chapter 2, verse 8 to 10. Second Timothy chapter 2, verse 8 to 10. Sabay-sabay po nating basahin. Alalahanin mo si Jesucristo na muling binuhay mula sa mga patay, mula sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo, na dahil sa kanya ay nagtitis ako ng kahirapan, maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad sa isang masamang tao. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatian walang hanggan. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po ay dadako na sa mga awitin, mga himno.
Sige po. Ang una po natin kakantahin ngayong umaga ay Christ the Sure and Steady Anchor. Sige po. Let's see. Christ the sure and steady anchor in the fury of the storm. When the winds of doubt blew through me and my sails have all been torn, in the suffering, in the sorrow, when my sinking hopes are few, I will hold fast to the anchor, it shall never be removed. Let's sing verse 2. Christ the sure and steady anchor, while the tempest rages on, when temptation sweeps the battle, and it seems the night has won. Deeper still then goes the anchor, though I justly stand accused, I will hold fast to the anchor, it shall never be removed. Christ the sure and steady anchor to the floods of unbelief. Hopeless somehow, oh my soul, now lift your eyes to Calvary. This my ballast of assurance, see His love forever proved. I will hold fast to the anchor, it shall never be removed. Last verse. Christ Christ the sure and steady anchor, as we face the wave of death, when these trials give way to glory, as we draw our final breath, when we will cross that great horizon, clouds behind and life secure, and the claims will be the better for the storms that we've endured. Christ the shore of our salvation, ever faithful, ever true. We will hold fast to the anchor, it shall never be removed. Ang next po natin kakantahin ay Speak, O Lord. Bago po siya.
muna po tayo umupo. Amen. So we praise God dahil siya po ang ating sure and steady anchor. And so we ask the Lord sa kanya pong pagpapahayag ng kanyang salita sa atin. At bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay maghandog ng ating pagpapasalamat sa lahat po ng pagbiyaya, pagkakaloob ng Diyos sa atin. And so ito yung way natin to give thanks to the Lord. At ito din ay bilang pasasalamat natin at pagtulong din para sa ating mga kapatid. And so meron din po tayong dyan sa online, pwede nyo po siyang isend sa GCash. And so ating pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng pagpapalang ating natanggap sa Kanya. Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba ka namin at itong mga pagpapala mo sa amin ay aming binabalik at bilang pasasalamat sa lahat ng pag-sustain mo sa aming mga pangangailangan. Bagaman meron po kaming pagkakataon na kami po ay may kakulangan sa aming mga pisikal na pangangailangan, pero salamat sa kaligayahan na ipinagkaloob mo, na sabi nga ng iyong salita ng pagiging kontento at na may kabanalan ay mas mahalaga. Salamat Panginoon dahil patuloy mong nililinang sa amin ang pusong mapagpasalamat, mapagbigay at matulungin. And so, para po ito sa iyong kaluwalhatian. At sa aming pagpapatuloy sa pakikinig ng iyong salita, naway ikaw po ay mangusap sa amin. Ituro mo po sa amin ang kaliwanagan ng iyong salita. Bigyan mo po kami, O Lord, ng mapagkumbabang puso at sa pagtanggap ng salita, ay ito'y pakinggan namin ng lubos na pagnanais at lubos na pagrespeto sa iyo, Panginoon, bilang aming Ama na nasa langit. At naway ang buhay namin ang siyang magpakita ng pagsunod sa iyong kalooban para po sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, ito aming inihingi sa iyo, pinagpapanalangin sa pangalan na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Happy Lord's Day, and tayo po ay magpapatuloy sa salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga gawa. Tayo po ay magpapatuloy sa chapter 14. Mga gawa, chapter 14, verses 19 hanggang 28. Chapter 14, verse 19 hanggang 28. So ito na po yung huling parte ng ating pag-aaral para po sa chapter 14. And so bago natin basahin, magkakaroon tayo ng maikling babalik tanaw sa itinuro sa atin ng ating Panginoon sa kanyang salita. At kung matatandaan niyo po, nakaraang linggo ay atin pong napag-aralan ang patungkol sa pagsamba sa Diyos. Diyos po ang kasalanan ng idolatry. Now, ang idolatry po or pagsamba sa Diyos na hindi lamang po sa anyo na kung saan tayo ay nagpupunas or nagpupuri or sumasamba sa mga ribulto. Bagkus last Sunday, ang focus po ng idolatry, ang anyo ng idolatry na natutunan natin ay ang mga bagay na hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. So kung matatandaan niyo po, ang pinakaunang kautusan sa 10 kautusan, ano yun? Thou shalt not have any other gods before me. And so, kapag hindi natin ginagawa o hindi natin sinusunod yung pangalawang kautusan hanggang sa 10 kautusan, actually yun po ay ang paglabag sa unang kautusan. So, with that, ang paggawa ng kasalanan, anumang anyo ng kasalanan ay anyo ng idolatry. Bakit po? Dahil tayo ay nagkakaroon ng ibang Diyos kesa sa nag-iisang tunay na Diyos. Kapag po ang sariling kagustuhan
sa halip na sumunod sa kalooban ng Diyos, ay ating ginagawa, yun po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. At sino po ang Diyos nyo sa panahon ngayon? Ang iyong sarili. Kaya, bilang ligtas, ikaw po ay nararapat na sumamba sa Kanya. Bakit? Kasi siya lang po ang nag-iisang Diyos. At ang pagsamba sa Kanya ay nangangahulugan na siya lamang ang dapat mong sundin at wala nang iba. Tandaan niyo po mga kapatid, any form of disobedience, any form of sin is idolatry. Naway wala na pong mahulog dyan sa ganyang kasalanan. Pero yes, hindi po ito magiging madali. Bakit po? Kasi kailangan nating pasanin ang ating mga krus sa araw-araw. No? And so, the encouragement na gusto ko pong sabihin sa inyo, bagaman ito ay hindi magiging madali, pero tunay po ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa mananampalataya. That is our assurance, no? Na ang Panginoon ay kumikilos sa bawat mananampalataya. Now, bakit hindi siya magiging madali? Unang-una, dahil tayo po ay nasa presensya pa ng kasalanan. Ibig sabihin, nandyan pa rin ang ating kagustuhan, no? Nandyan pa rin ang ating laman. Although, dapat niyo pong tandaan na hindi na po tayo nasasakop ng kasalanan. Hindi na po tayo nasasakop ng laman. Hindi na po tayo pinaghaharian ng kasalanan. Tayo po ay malaya na. Pero, nandyan pa rin po ang pakikipaglaban natin. Kaya nga, nabanggit pa sa Olan kagabi, no? Ang buhay Kristiyano ay isang digmaan, pakikipaglaban sa araw-araw. Kaya, do not let your guard down. No? Huwag po nating hahayaan na tayo po ay maging relax, no? Sa ating pang-araw-araw na ipinapamuhay. And so, ang focus po ng salita ng Panginoon ngayon ay kung paano't natin dapat harapin ang mga pagsubok na iyon at kung paano tayo matututo sa story ng isa sa mga alagad ng Panginoon na si Apostol Pablo. So tayo po ay tumayo at ating babasahin ang kanyang salita sa mga Gawa, chapter 14, verse 19 hanggang 28. Altogether, let us read the word of our Lord. Ngunit dumating doon ang mga Hudyong buhat sa Antioquia at Iconio, at nang mahikayat nila ang maraming tao, kanilang pinagbabato si Pablo at kanilang kinaladkad siya sa labas ng lungsod, na inaakalang siya'y patay na. Ngunit nang paligiran siya ng mga alagad, tumayo siya at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, umalis siya kasama ni Bernabe patungo sa Derbe. Nang may pangaral na nila ang ebanghelyo sa lungsod na iyon at ginawang mga alagad ang marami, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia, na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya. At sinasabi na sa pamagitan ng maraming mga kapighatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Nang makapagtalaga na sila ng matatanda para sa kanila sa bawat iglesia, matapos manalangin na may pag-aayuno, ay kanilang ipinagtagubilin sila sa Panginoon na kanilang sinasampalatayanan. At sila'y dumaan sa Pisidia at nagtungo sa Pamphylia. Nang may pahayag na nila ang salita sa Perga, ay lumusong sila sa Atalia. At buhat doon ay naglayag sila patungong Antioquia, doon ay itinagubilin sila sa biyaya ng Diyos dahil sa gawaing kanilang natapos na. Nang sila'y dumating, tinipon nila ang iglesia at iniulat ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamagitan nila at kung paanong binuksan niya para sa mga hentil ang pinto ng pananampalataya. Nanatila sila doon, nakasama ang mga alagad ng mahaba-habang panahon. Tayo po'y magsiupo. Sister Yana, paki-ready yung map na sinend ko nung nakaraan. Lang dyan. So, kailangan pala natin yung makita. Okay po. So, sa atin pong nabasa, meron pong isang verse dyan na atin pong bibigyan ng pansin. Tingnan nyo po yung verse 22. Ano pong sabi sa verse 22?
Sa pamagitan ng maraming mga kapighatian, ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko po. Sa pamagitan ng maraming mga kapighatian, ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Now, hindi po nito tinuturo sa atin na hindi po ito patungkol sa kung paano tayo makakapasok sa kaharian. Okay? Unang-una po sa lahat, hindi nito tinuturo kung paano tayo makakapasok sa kaharian. Bagkus, ito po ay nagsasabi sa atin, ano ang dadaanan habang pumapasok ka sa kaharian ng langit. Now, kapag sinabi ko pong habang pumapasok tayo sa kaharian ng langit, ito po ay naglalarawan sa isang proseso na kung saan inihintay natin yung kaganapan, yung completion ng lahat ng ito. At alam natin na ito ay makikita natin sa pagbabalik ng Panginoon. So tayo po ay nasa sitwasyon na kung saan hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya ang sinasabi nitong verse 22 ay ang dadaanan natin habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Now, itong verse 22 ay hindi po nagsasabi sa atin kung ano ang dapat lakaran para maligtas. Again, hindi po ito para maligtas. Hindi sinasabi nito na dapat ay maghirap ka muna bago ka maligtas. Hindi po yan ang sinasabi nito. Bagkus, ang sinasabi dito ay kung ano ang nilalakaran ng mga ligtas. Magkaiba po yun. Hindi to lalakaran para maligtas, bagkus to ay nagsasabi kung ano ang nilalakaran ng mga ligtas, ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. At alam niyo po ba, ang malimit po na vocabulary, or vokabularyo ng mga mananampalataya sa kasaysayan ng iglesia ay pag-uusig, kapighatian, at pagdurusa. Now, that's their common word. That's their common vocabulary kung babasahin natin ang kasaysayan ng iglesia. When I say kasaysayan ng iglesia, ay yung panahon na ipinanganak ang iglesia sa araw ng Pentecostes at sa panahon na nandyan pa ang mga apostol. At ito po ay malinaw po na inaasahan, no? Ang pagdaan natin sa kapighatian ay inaasahan natin. Bakit? Sabi po ng Panginoong Hesus na mababasa natin sa Matthew 24 verse 9, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. So malinaw po yan na sinabi ng Panginoong Hesus. And even si Pablo, sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. So ano po ang ipinagkaloob sa bawat mananampalataya? Hindi lang po ang manampalataya sa ating Panginoong Hesus, but ipinagkaloob din sa atin ang magtiis alang-alang sa Kanya. Now, take note. Ito pong dalawang verses na binasa natin kanina ay patungkol sa inaasang kapighatian na dadaranasin ng bawat mananampalataya. Now, hindi po ito patungkol sa mga paghihirap na ating dinadanasan or dinadanas dahil po sa mga maling desisyon na ating ginagawa. As we know, ang kasalanan po ay may mga kabalikat na consequences. No? Pero ito po ay hindi patungkol sa bagay na iyon. Bagkus, kung papansinin niyo po, ito ay mga pagdurusa, ito ay mga kapighatian na dinadanas ng isang mananampalataya dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ito ay dinadanas ng mga mananampalataya dahil sila ay nabubuhay alang-alang sa Kanya. So, ibig sabihin, ito po ay ang pagdurusa dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Now, tunay po na dinanas ito ng mga mananampalataya sa kasaysayan ng iglesia.
Now, ito ay dinanas ng mga apostol. Gaya ng mga salita ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sabi niya, sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami. So this is Apostle Paul. Subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Inilulugmok, subalit hindi napupuksa. Na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus. So makikita niyo po ang ganitong klase ng salita ng isang mananampalataya. Sabi niya, tinataglay namin sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus. At anong ibig sabihin nun? Sila ay dumadaan sa mga iba't ibang klase ng paghihirap dahil sila ay namumuhay para sa Panginoong Jesus. And that is what we are talking about. Hindi siya normal na wala kami makain, dami akong kaaway, marami akong exam, kaya hirap na hirap ako ngayon. Hindi po iyon ang pinag-uusapan dito. But ang pinag-uusapan dito ay isang taong nagdurusa dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ito po ay nadanasan ng mga lokal na iglesia sa kasaysayan ng iglesia. Now, kung natatandaan niyo po sa sulat po ni Santiago, siya po ay sumulat sa 12 lipi. So sa 12 nations, no? Sa 12 tribes na nangangalat sa iba't ibang parte ng bansa. At ano ang sabi ni Apostle James? Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yun ang sabi niya. Why? Kasi ang 12 lipi ay dumadanas po ng pag-uusig at paghihirap dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. At hindi lang iyon, pati po ang sulat ni Pedro sa unang sulat niya, sinabi niya sa chapter 4, ang sulat na ito ay para sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, sa Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. So, yun yung mga sulat niya. Ito ay para doon sa mga mananampalatayang nangalat doon sa mga lugar na yon. At anong sabi niya? Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. So ano yung pinaparating ni Apostle Peter dito sa kanila? Huwag kayong magtaka kung kayo ay dumadanas ng paghihirap dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. Why? Again and again, dahil ito po ay inaasahan. Ito ay inaasahang mangyayari sa bawat mananampalataya. Pero meron pong specific na definition. Sa bawat mananampalatayang namumuhay sa pangalan ni Jesus. Kasi may mga mananampalataya po. Possible yan na nangyayari. May mga mananampalatayang hindi namumuhay sa pangalan ni Jesus. Ibig sabihin, may mga mananampalatayang matitigas ang ulo at hindi nagpapasakop. For some time. For some time lang yan. Hindi po yan yung buong buhay ng mananampalataya ay ganon. Kasi kapag ganon po ang buhay ng isang nagsasabing siya'y mananampalataya, questionable po yung kanyang pananampalataya kasi hindi nakikita ang bunga ng pagbabago na ginawa ng banal na espiritu sa isang mananampalataya. Now, bakit kailangan po natin pagdaanan ang bawat pag-uusig at pighati? No? Bakit sinabi ng Panginoong Yesus na ito ay mangyayari nga sa mga mananampalataya? So bakit kailangan? Kasi nga sabi ng mga Gawa 14:22, di ba? Ano sabi doon? Sa pamagitan ng maraming mga kapigatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Why? Bakit kailangan natin yung daanan? So meron pong mga ilang dahilan na akin pong sasabihin. Una, ikaw ay dadanas ng mga pag-uusig at kapigatian dahil ikaw ay iisa na kay Kristo. Ikaw na nagsasabing nananampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay iisa na kay Kristo. Ibig sabihin nun, ikaw ay kanyang kapatid. Ikaw ay anak ng Diyos.
ikaw ay nasa kaharian ng Panginoon. Kaya ikaw ay iisa kay Kristo. At sinabi ng Panginoong Hesus, na mababasa natin sa John chapter 15 verse 20, kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din. No? So the implication is, dahil kayo ay kabilang sa akin, at ako'y inusig nila, kayo man din ay kanilang uusigin. So ang isang mananampalatayang namumuhay sa pangalan ng Panginoong Hesus, siya ay iisa na kay Kristo, kaya nararapat lang at inaasahan na siya ay dadaan sa mga kapighatian. Pangalawang dahilan, dahil ikaw ay nasa ilaw na kinakamuhian ng mundong puno ng kadiliman. Now, kung matatandaan niyo po, in John chapter 3, sabi doon, iniibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. So dahil ikaw ay nasa ilaw, ikaw ay lumalakad sa ilaw, sa liwanag, ikaw ay daranas ng mga pagkapighatian dahil ang mundong puno ng kadiliman ay gumagawa ng masama. At ang liwanag ay kailanman hindi magiging okay sa kadiliman. Malinaw yan na sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Walang kinalaman ang mananampalataya sa mga hindi mananampalataya. Walang kinalaman ang sumasamba sa Diyos at mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. So mamaya, atin din yan makikita. No? So meron dapat friction na nangyayari sa mga mananampalataya at mga hindi mananampalataya. Pangatlong dahilan, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So yung mga pag-uusig pala, yung mga kapighatian na ating daranasin ay pamamaraan ng Panginoon upang tayo ay patuloy na lumago, matatag sa ating paglakad sa ating pananampalataya. At pang-apat, tayo ay nararapat na dumaan sa kapighatian dahil tayo ay makikibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Sabi nga ni Pablo sa mga taga-Roma, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. So he's talking about Christians, mga mananampalataya, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalatiin namang kasama niya. Now, take note kung ano pong sinabi ni Pablo. Kung tunay ngang, no? Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalatiin namang kasama niya. Now, hindi po tinuturo nito na dapat mo munang magtiis bago ka para maranasan mo yung pagluluwalhati ng Diyos. Hindi po yun ang sinasabi nito. Bagkus ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma ay, kung ikaw ay tunay ngang na kay Kristo, ikaw ay luluwalatiin niya. Sigurado po yun. Wala pong ibang prerequisite or wala pong ibang requirements para luwalatiin ka ng Diyos. Ang tanging paraan upang ang bawat isa ay makaranas or makita ang pagluluwalhati ng Diyos ay kung ikaw ay iisa kay Kristo. Kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo. So ano yung sinasabi diyan dito na kung tunay ang nagtitiis ka, ibig sabihin lang po na dahil ikaw ay kay Kristo at ikaw ay siguradong luluwalhatiin ng Diyos, at dahil ikaw ay namumuhay para kay Kristo, dadaan ka sa mga pagtitiis. Ibig sabihin, ang isang patunay na ikaw ay na kay Kristo ay ang pagdaan mo sa mga pagtitiis at mga pag-uusig at mga kapighatian. Why? Kasi nga ikaw ay namumuhay para kay Kristo. Okay? And panglima, isa sa dahilan bakit kailangan natin itong daanan dahil upang mapalakas ang iba pang kapatid na naghihirap. Now, kung matatandaan nyo, sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo
ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian, upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian sa pamagitan ng kaaliwan na inialiw sa atin ng Diyos. Ano sinasabi niya dito? No? Tayo ay magbibigay ng aliw or comfort sa iba pang mananampalataya sa pamagitan ng dinanas natin na comfort mula sa Diyos dahil sa mga kapighatian na ating dinanas. And mamaya makita natin na ito ay tunay na nangyari kay Pablo. And pang-anim, upang maranasan ang pag-iingat ng Diyos na magpapalakas lalo sa atin. No, sabi ni Peter naman, at pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Ano sabi niya? Pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon. Although he is talking about the future, no, na comfort ng pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, but ito din ay tunay sa pansamantalang pagdurusa na pinagdadaanan ng mga mananampalataya na nandito pa sa mundong ito. Ang Diyos ang magpapalakas sa mga mananampalatayang dumadanas ng kapighatian. At alam niyo po ba kung bakit ganun na lamang ang katatagan, ganun na lamang yung pag-persevere ng mga apostol at ng mga naunang mananampalataya? Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, alam niyo po ang dahilan? Kung matatandaan niyo po sa pag-aaral natin sa Acts, bakit gano'n na lamang sila kahit pinagbubugbog na sila? Bakit gano'n na lamang ang kagalakan nila? Alam niyo bakit? Hindi lang yun sa pangako. Dahil din naranasan nila personally ang pagliligtas at pagpapalakas ng Panginoon. Can you imagine that? Maranasan mo, no? Yung miracle ng Panginoon. Paano hindi ka mapapalakas? Paano hindi ka magpapatuloy na mamuhay sa Kanya? And that we will see later sa buhay ni Pablo. No? So, may 6 akong binigay kanina, pero isa-summarize ko siya sa 3. Ang dahilan kung bakit kailangan natin na dumanas ng kapighatian dahil ito ay nagsisilbing patunay or katiyakan. Proof, pruweba kumbaga, sa bawat mananampalataya ng iyong kaligtasan tungo sa pagluluwalhati ng Diyos. Pangalawa, ito ay parte ng pagpapabanal ng Diyos sa iyo bilang mananampalataya tungo sa maturity. At pangatlo, ito ay ginagamit ng Diyos upang maging tulong tayo sa mga kapatid. Yun po yung 3 parang summary. And alam niyo po ba, ito ay labis at tunay na naunawaan ni Apostle Pablo. Alam niyo bakit? Kasi sabi ni Apostle Pablo, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. That's his conclusion. No? Sa lahat ng pinagdaanan niya, anong sabi niya? Hindi yon. Hindi ko itinuturing yung mga bagay na yon at hindi yon karapat-dapat na maihambing sa sa kaluwalhatiang mahahayag sa Kanya. That's his conclusion. Bakit? Naunawaan niyang mabuti kung ano ang kahalagahan ng mga pag-uusig. Lahat ng mga itiniis niya. Alam niya na iyon ay pamamaraan ng Panginoon. At maraming beses po na ito ay napatunayan ni Pablo sa kanyang buhay. At ito rin ay nararapat na makita sa bawat isa sa atin. Now, tingnan natin at pagbulay-bulayan natin. Ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng evaluation sa pakikinig natin ng salita. Meron pong 2 choices, A or B. A is the positive answer, B is the negative answer. Let's evaluate. Let's look at verse 19. Sabi po sa verse 19, ngunit dumating doon ang mga Hudyong buhat pa sa Antioquia at Iconio. Anong ginawa nila? At nang mahikayat nila ang maraming tao, kanilang pinagbabato si
Pablo. Alam niyo po ba kung gaano kalayo ang Antioquia at Iconia sa, I think, Listra na to eh. Sa Listra. Alam niyo po kung gaano kalayo yan? Yung Iconia, malapit lang. Yung Antioquia, medyo malayo. So, ang babasehan ko po is yung sa Antioquia. Ang Antioquia po ay may layo na 161 kilometers. Ilan po ang Maribeles to Manila? 100 something po, na? Pero mas malayo pa to, 161. Siguro Rizal to. or bandang doon. 161. Sa time natin, mga 4 to 5 hours lang kasi may sasakyan ang biyahe. Pero sa time nila, umaabot sila ng 4 to 5 days na biyahe para lang makapunta sa Listra. Now, bakit ko po yung sinasabi? Upang makita po ninyo kung gaano po kadeterminado at seryoso itong mga Hudyong ito sa kanilang layunin. Anong layunin nila? Patayin si Pablo. Imagine, tatravel ka ng 4 to 5 days just to kill someone. Nararamdaman nyo na kung gaano sila kagalit kay Pablo. Ganun po yung galit na meron sila. Pupunta lang doon para mambato ng tao. 4 to 5 days. Tayo nga, isang araw lang, hirap na tayo isarado yung tindahan natin. Hirap na tayo mag-leave sa trabaho natin. Pero sila, hindi nila yon alintana. Basta ang goal nila, patayin natin tong taong to. Mamaya may kita natin kung bakit sila ganun. Pero take note, ganun sila kadeterminado. No? At anong ginawa nila? Pinagbabato si Pablo at kanilang kinaladkad siya sa labas ng lungsod. Now, alam niyo po ba kung titingnan natin ang Jewish culture, kapag po merong isang tao na hinatulan dahil sa kasalanan ng blasphemy or paglalapastangan sa pangalan ng Diyos, ang ginagawa po nila doon, ang judgment po nila doon is babatuhin. And pagkatapos batuhin, kinakaladkad sa labas ng lungsod. Why? Kasi pagpapakita na yung taong yun na hindi karapat-dapat na nandun sa lupa ng Diyos. Ganun po ang parang representation nun. Ganun natin makikita yung kanilang pagkamuhi sa mga taong lumalapastangan sa Diyos. So, ibig sabihin, ganun na lamang sila kadeterminado na patayin si Pablo. Why? Kasi para sa kanila, nilalapastangan ni Pablo ang pangalan ng Diyos. Si Pablo ay nagtuturo ng isang maling doktrina or maling katuruan. Kaya ganun na lamang ang kanilang naging reaksyon. So, at ano nangyari? Na inaakalang siya'y patay na. Ito po yung kanilang layunin. Patayin. So, mission accomplished, sabi nila. Alright? So, at itong tagpong ito, very specific, ito pong nangyari na ito ay tumatak po kay Pablo. Kung papansinin niyo po, may sulat po si Pablo kay Timoteo at itong sinabi niya. Sabi niya, in 2 Timothy chapter 3 verse 11, sabi niya, mga pag-uusig, mga pagdurusa, anumang mga bagay na nangyari sa akin, sabi ni Pablo, sa Antioquia, Iconia at Listra. Very specific, no? Naalala niya itong first missionary journey niya na ito yung nangyari sa kanya. At ito yung sinasabi niya kay Timoteo. No? At sa nangyaring ito, alam niyo po ba ano yung na-realize ni Pablo? Napagtanto niya kasi yung next verse na sinulat niya, 2 Timothy 3 verse 12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Yun yung natutunan niya sa pinagdaanan niya. Dito na pinag-uusapan natin ngayon. Ito ang pagkamuhi, itong pagkamuhi mula sa mga hindi mananampalataya ay bunga ng pamumuhay na may kabanalan kay Kristo. Let's evaluate. Tayo ba ay namumuhay na may kabanalan kay Kristo? Now, hindi po natin pinag-uusapan dito yung dapat hindi ka magsinungaling, dapat hindi ka magganito, ganyan. Hindi po, but specifically, nagiging liwanag ba tayo
ipinapangaral or pinapakita ba natin si Kristo? Lalong-lalo na kapag tayo ay nasa area ng mga hindi mananampalataya. Nakikita ba si Kristo sa ating pamumuhay at pananalita? O nakikita tayo ng mga hindi mananampalataya bilang katulad nila? A or B? A is the positive answer, B is the negative answer. Sabi nga ni R.C. Sproul, habang nakikinig ako sa preaching niya dito, sabi niya, nagtanong siya sa mga nakikinig sa kanya, sino dito? Sino dito ang pinagbabato na dahil kay Kristo? And that's my question also sa atin, no? Sino dito ang itinakwil ng pamilya o mga kaibigan dahil kay Kristo? And then nagpatuloy siya, sabi niya, hindi na natin ito nakikita sa panahon natin dahil hindi na tayo naninindigan sa katotohanan. Bagkus, nagpapalamon tayo sa mga ideolohiya na nandito sa mundo. At ano yung isa sa mga ideology na meron ng mundo? Respetuhin yung paniniwala ko, rerespetuhin din ko po kayo. Respetuhan lang tayo. No? Mas nakakalungkot pa ay hindi naghahayag ng katotohanan dahil hindi nag-aaral ng salita. Walang may pangaral. Walang confidence. Walang drive ng banal na Espiritu. Bakit? Kasi hindi naman nakikinig sa kanyang salita. And worst, dahil magaling mag-compromise kapag nasa paligid na ng mga hindi mananampalataya. Nagiging chameleon ba yan? Alam niyo yung chameleon? Yung nagko-camouflage. Kulay orange yung nagiging orange din siya. O, hunyango. Nagiging hunyango po ba tayo? Ngunit hindi po ganito ang pagkatawag sa atin, mga kapatid. By the way, I am talking to believers, hindi po sa mga unbelievers. Hindi po ganito ang pagkatawag sa atin. Tayo po ay mga saksi ng Panginoong Hesus. Imagine niyo po, sa lahat ng panahon, kakanta sana ako ng Diyos ka. No, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, imagine na inihahayag mo ang katotohanan. For example lang po, imagine, sa inyong family gathering or reunion, meron kang nakitang relative mo na, for example, bading or LGBT, kumbaga, lesbian. Imagine daw, sa pagkakataon na yon ay nandoon ang kagustuhan mo na maihayag ang katotohanan ng mga ganong bagay ay hindi nararapat. No? So, in-express mo or inihayag mo ang katotohanan iyon. Sa tingin mo, ano po magiging reaksyon nila? Magagalit. Meron talagang friction na mangyayari. So imagine, sa workplace mo or sa school mo, no? May mga nakikita kang mga kaibigan mo, mga ka-workmate mo, or schoolmates mo, or classmate mo, na gano'n ang pamumuhay at inihahayag mo ang katotohanan ng Diyos. Anong magiging reaction nila? Malamang, out of their league ka na. Wala ka na sa liga nila. Eventually, magiging isa ka na lang. Siguro hindi ka man nila babatuhin, pero ikaw ay kukutsain. Pero bakit hindi po yun nangyayari? Kasi tiklop tayo. Tameme tayo. Hindi natin inihayag ang salita, ang katotohanan ng Panginoon. Hindi po natin hinahanap ang makipag-away. But ang ating pong ginagawa ay dahil po sa compassion na meron ka sa kanila, na alam mo na kapag ang kanilang pamumuhay nang nagpapatuloy sa ganong klase ng pamumuhay, sila ay tiyak na hahantong sa tiyak na kapahamakan. And so dahil nandun yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, gano'n na lang din ang pag-ibig mo sa kanila.
nagre-reflect sa'yo yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ganun na lamang ang kagustuhan mo na may hayag ang magandang balita. No? Imagine kung ganun tayo. Kung namumuhay tayo ng may kabanalan kay Kristo. Mangyayari yun sa atin. Hindi po ito sa panahon lang nila ng mga apostol. But ito ay kahit na sa panahon din natin ngayon. And let's go to verse 20. Ngunit, nang paligiran siya ng mga alagad, tumayo siya at pumasok sa lungsod. Tingnan niyo po ang nangyari. Kinabukasan, umalis siya kasama ni Bernabe patungo sa Derbe. Na anong nangyari dito sa verse 20? Tumayo siya. Alam niyo po ang nangyari kay Pablo? Bugbog. Lugmok. Dahil pinagbabato ng bato. Na-imagine niyo po yun? Try po natin, isang bato lang. Iano sa ating ulo. Di ba? Baka bukas or isang linggo pa tayo magigising. Ano po nangyari dito kay Pedro? Siya ay tumayo, ay kay Pablo, siya po ay tumayo. At kinabukasan, nagpatuloy sa kanyang paglilingkod. Pumunta pa ng Derbe. Alam niyo po kung gaano kalayo yung Derbe? Halos similar yung distance. Imagine, ano nangyari kay Pablo dito? Meron pong milagro na nangyari. Pinagaling siya ng Panginoon. And sabi ko nga kanina, di ba? Itong tagpong ito ay tumatak kay Pablo na ito yung sinabi niya kay Timoteo. And by the way, meron po akong sekreto na hindi ko po binubunyag sa inyo. Yung 2 Timothy 3 verse 11 na binasa ko kanina, hindi pa po yun tapos. May kadugtong po yung verse 11. Di ba nag-jump ako sa verse 12? Alam niyo po ba, nung sinabi niya, sa kadugtong niya doon, yung sinabi niya na mga pag-uusig, pagdurusa, at anumang bagay na nangyari sa akin, Antioquia, sa Iconia at Lystra. Ito yung kadugtong ng verse 11. Sabi niya, napakaraming pag-uusig ang tiniis ko. Ngunit sa lahat ng ito, ay iniligtas ako ng Panginoon. Hindi po ang ibig sabihin ni Pablo dito is yung kaligtasan ng kanyang buhay, no, na spiritual, but yung kaligtasan sa pisikal na kanyang pinagdaanan. And this is one example, pagkatapos siyang patayin, pero hindi po siya napatay, inakala lang nila napatay si Pablo. Pagkatapos siyang pagbabatuhin at kinaladkad, tumayo siya. At yun ang sabi niya, iniligtas ako ng Panginoon. Alam niyo po ba anong klaseng pagliligtas iyong naranasan niya? Hindi po yung katulad natin na, yes Lord, may sakit ako ngayon and I know na ikaw ang magpapagaling sa akin. Yun, that is true. Pero somehow superficial siya. Naintindihan niyo po ako? Parang alam niyo yun, yes, sinisip natin na ang Panginoon ang magpapagaling sa atin. At tunay yun, at nararamdaman natin yun. Pero ang naranasan po ni Pablo dito, is alam niyang ang Diyos ang talagang nagpagaling sa kanya. Bakit? Pagkatapos siyang batu-batuhin, nakatayo siya at para bang walang nangyari sa kanya. That's why sabi niya, ang Diyos, ang Panginoon, ang nagligtas sa akin. And kung matatandaan niyo, ang isa sa mga dahilan bakit kailangan nating dumaan ng pag-uusig ay upang maranasan natin ang pagpapalakas ng Panginoon. At yun ang nangyari kay Pablo. At anong ginawa niya? Kinabukasan, nagpatuloy siya sa Derbe. Bakit? Bakit? Hindi siya takot na mangyari ulit sa kanya yung ganong mga bagay. Why? Kasi naranasan niya ang pagliligtas ng Panginoon. At tunay na napalakas si Pablo. So let's evaluate po ulit. Nararanasan ba natin ang himalang pagpapalakas ng Panginoon sa atin?
upang magpatuloy na gawin ng kanyang kalooban sa kabila ng pighati at kahirapan na daranasin dahil sa kanyang pangalan. A or B, nararanasan ba natin yon ngayon? O napupuno tayo ng kawalang gana? Sino dito nakakaramdam na wala na siyang gana sa kanyang Christian life? No? Nawawalan ng gana dahil hindi nasusunod ang pansariling kagustuhan. Hindi lang pinayagan ng parents, ayoko na. Hindi lang nagawa itong bagay na to, wala na, lugmok na sa kwarto. O dahil, or may nangyaring hindi natin ikinatuwa at nanghina na tayo. Ano po ang nararanasan natin? Ang pagpapalakas ng Diyos sa kabila ng mga kapigatian dahil sa pangalan niya? O kawalang gana, katamaran, pagka-bored sa ating buhay dahil hindi natin nagagawa ang ating mga kagustuhan? Ano po doon? Verse 21. Nang mapangaral na nila ang ebanghelyo sa lungsod na iyon, pagkatapos sila sa Derbe, take note, Derbe, anong ginawa nila? At ginawang alagad ng marami, nagbalik sila, saan? Sa Listra, Iconia, at Antioquia. Now, ano po ang kahalagahan ng parte na ito? Alam niyo po ba? Alam niyo po ba taga saan si Pablo? Saul of Tarsus. Si Pablo po ay taga Tarsus. Saan po yung Tarsus dito? Ito. Kita niyo po? Tarsus. Hindi Tarsan ha, Tarsus. Saan sila nanggaling? Antioquia. Dito nagsimula, di ba? Kung ikaw ay katulad ko na ayaw masayang ang bawat oras, ako talaga plano ko yan, pag ganun dito, diretso na ako dito. Daan muna ako sa hometown ko kasi miss ko na sila mami, sila daddy, di ba? Pagkatapos dyan, dito na ako ikot, madali na. Pero ano pong ginawa nila Pablo? Pagkatapos dito, bumalik. Bumalik sa Listra, Iconia, at Antioquia. At mamaya mababasa natin, pupunta pa siya yan dito at dito siya dadaan. Na anong pinapakita po nito? Kumbaga, di ba? Very convenient, no? Malapit na lang sa kanyang hometown. And malapit na lang sa Antioquia. Convenient na chance na yon para kay Pablo. Pero ano pong pinapakita dito? Hindi po ang kanyang sarili o sariling kaginhawaan ang kanyang iniisip. But ano po? Siya po ay ang bagkos, ang dahilan ng pagbalik niya ay upang sundin ang plano at kalooban ng Diyos. And take note, hindi lang po sa distance ang pinag-uusapan dito. Tandaan niyo po kanina sa verse 19, may mga Hudyong nagmula pa sa Antioquia at Iconia ang nagpunta upang patayin siya. And imagine, babalik ka doon? Pagkatapos ng pagbabatuhin ng mga Hudyo na nagmumula sa lugar na yon, babalik ka pa ba? So ano pong pinapakita nito? Hindi yung convenience niya. Hindi yung safety niya ang kanyang iniisip. But anong iniisip niya? Kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa tingin nyo, bumalik siya doon dahil plano lang nila? No! Sila ay puspos ng banal na espiritu at sila ay ginagabayan ng Diyos kung ano ang kalooban niya. At yun ang kanyang iniisip at yun ang kanyang ginagawa. Sa kabila ng mga threat mula sa Hudyong gustong patayin siya. And again, pinakita ko po sa inyo kung gaano po kadeterminado yung mga Hudyong iyon. They are very determined na nag-travel pa sila. Kinatakot ba yun ni Pablo? Hindi. Bakit po? Dahil nga po naunawaan ni Pablo
na hindi karapat-dapat may hambing ang mga bagay na iyon sa kaluwalhatiang mahahayag sa Kanya. Kanina sa prayer meeting, ano po yung sinabi ng salita ng Diyos? Kung paano natin nauunawaan yung ating mana, kung paano natin nauunawaan yung destinasyon na meron tayo sa walang hanggan, yun ay magre-reflect sa ating pamumuhay ngayon. And that is what we are seeing kay Pablo. Alam ni Pablo na siya ay luluwalhatiin ng Diyos. Kaya hindi niya inalintana yung mga bagay na yon. Bagkus siya ay sumunod. So let us evaluate again. A and B. A or B pala. Ano ang pinipili natin? Ang pagbibigay effort upang sundin ng kalooban ng Diyos o ang mga madaling gawin na mga kasalanan? Anong iniisip mo, anong inaasahan mo lagi? Are you taking opportunity upang i-exercise yung pananampalataya mo? Or taking opportunity kapag may bukas na chance na magawa mo yung kasalanang matagal mo nang gustong gawin? Or kapag may chance ka na gawin yung matagal mo nang kagustuhan at pansariling kagustuhan? Anong opportunity na tinitake nyo? Yung convenience or ang kalooban o agawin ang sundin? Agawin at sundin ang kalooban ng Diyos. Kapag may chance to exercise your faith, do you exercise your faith or do you exercise yung mga pansariling kagustuhan po natin? A or B? Pinipili mo bang magdusa kay Kristo? Para kay Kristo? Upang makabahagi sa kaluwalhatian niya? Well, mga kapatid, bilang mananampalataya, yun dapat ang ating nilalakaran. Verse 22. Na pinapalakas. Bumalik po siya. Bakit? Anong purpose? Anong kalooban ng Diyos? Verse 22, na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad. Pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya at sinasabi, and this is our main verse, na sa pamagitan ng maraming mga kapighatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Can you imagine Paul giving that kind of encouragement? From the very person na nakadanas ng bawat uri ng pag-uusig. At ngayon sasabihin niya sa inyo, huwag kayong mag-alala. Kailangan natin yung madanasan. And I'm sure, alam nila kung ano yung pinagdaanan ni Pablo bago siya bumalik doon. Imagine listening to a person na siya mismo ay dumanas ng kaaliwan mula sa Diyos sa kabila ng kapighatian na kanyang dinanas. That's why, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, yung pag-aliw ng Diyos sa inyo ay para din upang maaliw ninyo ang iba pang mga dumadaan sa paghihirap. At ganun ang nangyari dito. No? Tunay na nakakapagpalakas na marinig ang patotoo ng kapatid na dumanas ng pag-uusig at naranasan ang kaaliwan mula sa Panginoon. That is true. No? So let's evaluate. Ginagamit ka ba ng Panginoon upang palakasin ang iglesia sa pamagitan ng karanasan mo? Naging encouragement ka ba sa iyong mga kapatid? Nagiging encouragement ka ba sa iyong pamilya? O pabigat ka? Nagiging pabigat ka sa iglesia dahil sa makasariling pamumuhay mo. Well, mga kapatid, mali po na sasabihin ko na there's nothing wrong kung maging pabigat ka. Pero gusto ko pong express sa inyo kung kayo man po ay nagiging pabigat,
Huwag po kayong mag-alala dahil papalakasin po kayo ng mga kapatid sa iglesia. Magtutulungan po tayo. Pero naway piliin po ninyo na maging dahilan upang magpalakas ng kapatid at huwag na maging pabigat sa mga kapatid. Alalahaning tayo ay inutusang pagpasiglahin at pagtibayin ang isa't isa. Yan po yung mandato sa atin. Yan po yung utos sa bawat mananampalataya. At ang ating makasariling pagkakasala ay nakakaapekto sa buong iglesia. Sabi nga ni Pablo sa mga taga-Korinto again, sabi niya, upang huwag magkaroon ng pagkagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng mga magkatulad na malasakit sa isa't isa. Ito dapat yung nakukultivate natin, malasakit sa isa't isa. Kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. So you see the effect? Nakikita niyo po yung epekto? No? Pero, sa kabaliktaran nun, kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-samang nagagalak ang mga bahagi. Kaya nga lagi nating sinasabi, our simple obedience to God is malaki na ang tulong na naidudulot sa katawan ni Kristo. Kung gusto nyo pong makatulong at sundin ng Panginoon na kayo ay dapat maging isang katulong upang mapalakas ang iglesia, obey the Lord. Sundin po natin ang kalooban ng Diyos. No? Verse 23, nang makapagtalaga na sila ng matatanda para sa kanila sa bawat iglesia, matapos manalangin na may pag-aayuno, ay kanilang ipinagtagubilin sila sa Panginoon at kanilang sinampalatayanan. Now, tingnan niyo po si Pablo. Sa kabila po ng pag-uusig na halos ikamatay niya. Diba? Akala nga nila patay na si Pablo, diba? And that is true. Akala nila patay talaga si Pablo. Pero sa kabila ng iyon, naunawaan niya na iyon ay kalooban ng Diyos para sa pumapasok sa kanyang kaharian ay patuloy na sumunod sa Diyos. At alam niyo nangyari, ginamit si Pablo ng Panginoon upang isaayos ang mga iglesia. Now, take note of this. Ang bawat mananampalataya ay ligtas. Pero hindi po ibig sabihin noon ng lahat ay nagagamit ng Diyos. Why? Dahil hindi po gagamitin ng Panginoon ang isang mananampalatayang namumuhay ng may katamaran at walang pagpapasakop sa Kanya. The only people or mga mananampalataya na gagamitin ng Panginoon ay yung mga mananampalatayang kinikilala at nagpapasakop din sa pagka-Diyos niya. Do not expect, kapatid, na ikaw ay hindi nag-aaral ng salita ng Diyos at ikaw ay patuloy na namumuhay sa makasarili mong kagustuhan. Do not expect na gagamitin ka ng Panginoon. Hinding-hindi ka gagamitin ng Panginoon. Hindi po ganon. So, evaluation. Ikaw ay bahagi ng katawan. Kaya tulungan mong lumago ang iglesia sa pamagitan ng pagsunod mo sa Diyos. Kapatid, yun po yung ating dapat gawin. Verse 24 and 25. At sila'y dumaan sa Pisidia at nagtungo sa Pampilya. Dito na po sila. Pisidia and Pampilya. Dumaan sila dito. At anong ginawa nila doon? Verse 25. Nang maipahayag na nila ang salita sa Perga, dito po yung Perga. Anong ginawa nila? Nang maipahayag na nila ang salita sa Perga, ay lumusong sila sa Atalia. Malapit lang. Anong ginawa dito ni Pablo? No? Naunawaan niya kung ano ang layunin ng pag-uusig. Kaya patuloy na inihayag ni Pablo ang salita saan man po siya magpunta. Imagine, dahil sa salita ng Diyos, halos mapatay ka na. Pero naunawaan mo na yung mga bagay na yon ay hindi maihahambing sa kaluwalhatian na naghihintay sa atin.
At dahil naunawaan niya yun, nagpatuloy siya na ihayag ang salita ng Diyos. Minsan sa atin, di ba, kapag alam natin na negative ang reaction ng isang bagay na ginagawa natin, hindi na natin yun ulitin. Di po ba? Pero pag sa kasalanan, go na go yan. Kahit na miserable ang magiging reaction, sadly, no, nakakalungkot na ganun ang ginagawa ng isang mananampalataya. Pero pagdating na sa pagsunod sa Diyos, wag dyan, delikado dyan. Pero sa paggawa ng kasalanan, go na go. Kahit na malagay ka pa sa delikadong sitwasyon. Walang problema, basta magawa ko yung kalayawan ko. Pero si Pablo, sa kabila ng mga maaaring pag-uusig na maranasan niya pa dahil sa salita ng Diyos, ay patuloy na hinayag ang salita ng Diyos saan man siya magpunta. Evaluation. Dinadala ba natin ang salita ng Diyos saan man tayo pumunta? Yun ba ang hangarin natin sa bawat pagkakataong tayo ay napupunta sa iba't ibang lugar? Or, opportunity. Dahil nasa ibang lugar ka, walang Kristiyano, walang nakakilala sa iyo, or opportunity dahil ang kasama mo ay mga hindi mananampalataya, ay namumuhay ka ng punong-puno ng kompromiso kapag nasa ibang lugar ka na. Ano po sa dalawa ang pinipili natin? Do we choose to preach Christ? Or do we choose na makisama sa pamumuhay ng mga makamundong walang pananampalataya? Evaluate. Verse 26. At buhat doon ay nagayag sila patungong Antioquia. Doon ay itinagubilin sila sa biyaya ng Diyos. Dahil saan po? Dahil sa gawaing kanilang natapos na. Wow. Sa biyaya ng Diyos ay nagawa nila at natapos po nila yung unang missionary journey na iniatas ng Diyos sa kanila. No? So, ibig sabihin, kapag naunawaan natin kung ano ang kahalagahan ng pag-uusig, ito po ay hindi hahadlang sa atin upang gawin at tapusin ang gawaing pinagkatiwala ng Panginoon. No. Once we understood the purpose po ng pag-uusig, hindi yon makakahadlang sa atin. Bagkus, matatapos natin ang ipinagkatiwalang ministeryo ng Panginoon. So tanong, ano po ang mga natapos natin? Sa ngayon po ba, meron po ba kayong masasabi na natapos ninyo na isang bagay na alam ninyong kalooban ng Diyos sa buhay ninyo? Meron po ba kayong maipagpapasalamat sa Panginoon dahil alam ninyo na yung gawain na iyon ay nagawa at natapos ninyo dahil sa biyaya ng Diyos? Meron o wala? Verse 27. Nang sila'y dumating, tinipon nila ang iglesia at inuulat ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya para sa mga entil ang pinto ng pananampalataya. Wow. Huh? Tingnan niyo po dito kung paano ang biyaya ng Diyos ay ginamit sila Pablo upang maligtas at mabuksan ang pinto ng pananampalataya sa mga hentil. Tanong, kailan mo masasabing nagligtas ang Panginoon sa pamamagitan mo? Kailan mo masasabing merong binuksan na pinto ang Diyos ng pinto ng pananampalataya sa isang taong hindi pa nananampalataya sa pamamagitan mo?
ang pagpapatotoo po kay Kristo ay nagdudulot ng pag-uusig. Yes. Yes. No? Ang paghahayag ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus, isang epekto niyan ay pag-uusig. Pero lagi nyo din pong tandaan na ito rin po ay magdudulot ng kaligtasan para sa iba. Ang paghahayag ng ebanghelyo ay hindi lang mag-a-attract ng pag-uusig sa atin. Bagkus ito rin ay magdudulot ng kaligtasan para po sa mga hinirang. Kaya hindi huminto si Pablo na mamuhay ng may kabanalan kay Kristo na nagdulot ng kanyang pagtitiis at pagdurusa. Why? Sabi niya nga sa mga taga kay Timoteo, alalahanin mo. Sabi ni Pablo kay Timoteo, alalahanin mo si Jesucristo na muling binuhay mula sa mga patay, mula sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo, na dahil sa kanya ay nagtiis ako. Ito na naman si Pablo. Dahil sa kanya ay nagtitiis ako ng kahirapan, maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad ng isang masamang tao. Imagine, no? Ganon ang kanyang naranasan. Pero anong sabi niya? Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. Kaya aking tinitiis. Sabi niya, tinitiis ang lahat ng mga bagay nito. Bakit? Dahil sa mga hinirang. Dahil may pinili ang Diyos. Dahil may ililigtas ang Diyos. Sabi ni Pablo, kaya ako nagtitiis. Kahit na ikamatay ko, sabi ni Pablo, why? Upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo na may kaluwalhatiang walang hanggan. Ano pinapakita dito ni Pablo? Ano yung nire-reflect ni Pablo dito? Alam niyo kung ano? Pagmamahal ng Panginoon. At ano ang dapat layunin ng isang Kristiyano? We reflect ang katangian ng Panginoon. And this is one great example ng isang mananampalataya na nauunawaan ang pagmamahal ng Diyos. At hindi lang naunawaan, ipinapamuhay niya yun. Why? Ganun na lamang ang kanyang kahandaan na magtiis para sa mga hinirang ng Diyos upang sila ay maligtas. Nagre-reflect yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ni Pablo. Kaya gano'n na lamang siya, maghayag at mamuhay na may kabanalan kay Kristo para sa mga hinirang. Ang doktrina po ng election, bilang Reformed, we praise God na naunawaan natin the doctrine of election. Pero ito ba ay ginagamit natin na patakip sa ating katamaran na sumunod sa utos ng Diyos bilang maging saksi? Iniisip mo ba na dahil mga pinili lang, so hindi ko na kailangan maghayag ng salita ng Diyos? Dahil ang Diyos naman ang kikilos sa kanyang mga niligtas at kahit ihayag ko ito, kung hindi siya pinili ng Diyos, hindi siya mananampalataya. Ganun ba ang ating pag-iisip? Kung ganyan ang pag-iisip mo, then you are understanding it wrongly. Hindi po ganyan ang doktrina ng eleksyon. Bagkus ang doktrinang ito dapat ang nagudyok sa atin na mas magsumikap na ihayag ang ebanghelyo kahit na ito ay magdulot pa ng pagtitiis sa bawat isa sa atin. Kasi we understood na may inirang ang Diyos. At kung hindi po natin maunawaan ang pag-ibig ng Diyos, we cannot reflect it. Wala tayong pakialam sa mga tao kung hindi po nagiging totoo ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi natin yon paghahandaan kung hindi tayo napupuno ng pag-ibig ng Diyos. Now, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang magdudulot ng labis na kagalakan at kasiyahan sa atin. Magdudulot din ito upang makita natin yung mga hindi pa nananampalataya na nangangailangan ng pagliligtas ng Diyos. Kaya kapatid, kung wala po tayong pakialam sa mga hindi mananampalataya, nagpapakita lang yon na hindi natin nare-reflect or pinapakita ang pag-ibig ng Diyos. Evaluation.
May pag-ibig ka ba? May pagnanais ka ba para sa mga hindi mananampalataya? Or punong-puno na lang talaga tayo lagi sa ating sarili? Lastly, verse 28. Nanatili sila roon nakasama ang mga alagad ng mahaba-habang panahon. Matapos po ang mga paghihirap, no? Matapos yung mga paghihirap na dinanas nila Pablo, may kapahingahan kasama ang mga mananampalataya. Saan siya nagpunta? Party? Saan nagpunta si Pablo? Uwi muna ako sa amin. Take a break muna ako. Gala muna ako. Hindi po. Ang kanyang kapahingahan ay kasama ang mga mananampalataya. So ikaw kapatid, saan mo natatagpuan ang kasiyahan at pahinga mo? Saan ka excited? Kasama ang mga mananampalataya o ang mga hindi mananampalataya? Na kung ang sagot po ninyo ay hindi mananampalataya, dalawa lang po ang dahilan yan. Una, malamang isa sa dahilan dahil hindi ka binuhay muli ng Diyos. If your joy is in the company of unbelievers, then one of the reason probably is you're not saved. O pangalawa, ligtas ka, pero nagmamatigas ka lang ng ulo. And kung binabasa niyo po yung mga sinishare ko sa GC natin, isa doon na natatandaan ko, sabi ni John MacArthur, church is the desire of every believer to be part of the church. Sino dito nakakaramdam ng tagal naman matapos nito? Gusto ko nang lumabas. Gala na kami. Tagal naman mag-Monday, hindi ko na makita yung mga classmate ko, mga workmate ko. Ganun ba? Mga kapatid, ang lahat ng mga pag-uusig ay mangyayari dahil ikaw ay isa kay Kristo. Tandaan mo kung sino ka. Biyaya ng Diyos na mangyayari yon sa iyo. Biyaya ng Diyos na mapamuhay natin, na mamuhay tayo na may kabanalan kay Kristo. Kaya kapatid, kung ang sagot mo po, babalikan ko po yung mga sagot ninyo, A or B, saan po lahat doon yung sagot nyo? A or B? Kung ang sagot nyo po ay nasa letter B, huwag ka na magmatigas ng ulo. Naway maunawaan natin ng lubusan ang biyaya ng Diyos at turuan tayo nito na mamuhay ng karapat-dapat bilang tayo'y mga anak na ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Iyan na po ang pagkatao mo ngayon, kapatid. Iyan na kung sino ka ngayon. Piliin niyo po ang kalooban niya. Kasi kaya niyo na pong piliin yun. Dahil sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, tayo ay naligtas na at hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Maaring ikaw po ay nabubulag ngayon. Pero naway ang salita ng Panginoon ngayon ang siyang magbigay linaw ng iyong katayuan na ngayon, na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Piliin natin ang pighati dahil namumuhay tayo na may kabanalan kay Kristo. Sabi nga ni Pedro, lastly, sabi ni Pedro, sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, kung iyon po ang kalooban ng Diyos, sabi ni Pedro. Kaysa magdusa ka, no? Makaramdam ka ng kalungkutan or maranasan mo yung mga consequences ng kasalanan. Kaysa magdusa ka dahil sa paggawa ng masama. Huwag po yun. Piliin ninyong magdusa dahil namumuhay kayo ng may kabanalan kay Kristo, kaysa sa magdusa sa miserableng buhay dahil sa consequences ng mga kasalanan. Bilang Kristiyano, tayo ay tinatawag na mamuhay na may kabanalan kay Kristo.
Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa iyong biyaya ay pinakita mo sa amin sa pamagitan ng buhay ng isang iyong lingkod na si Pablo. Kung paano niya naunawaan ang pag-uusig, kung ano ang kahalagahan nito. Salamat, Panginoon, dahil ito ay naging pagsaway at pagtutuwid sa amin. And even pagtuturo at pagsasanay sa amin na mamuhay pa ng may kabanalan kay Kristo. Salamat dahil pinakita mo kung sino kami. At kami ay dapat tumitindig sa katotohanan. Bagaman ito ay magbubukas ng pinto para sa aming kapighatian. Ngunit salamat dahil ito ay isang patunay lamang na kami binuhay mong muli. At ang pagnanais na may hayag at may pamuhay ang pagkakakilanlan namin na meron na kami ngayon kay Kristo ay magagawa namin sa biyaya mo lamang. At lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian mo. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God po. Happy Lord's Day.